Nagpapatuloy po ang tuition fee hike, a PTV Special Forum. Tanungin na natin yung kasama nating guro, si Ginoong Tolosa. Yung po bang mga pagtataas ng presyo sa tuition fee ay napupunta po ba talaga? Nagkakaroon po ba ng increase ng sweldo ang ating mga guro? Sa amin po, sa Philippine Christian University, dahil organized po yung eskwelahan, nasisiguro po ng mga empleyado na anuman yung mga bagay na nararapat para sa kanila, nahihingi po nila ito sa pamamagitan negotiation, yung tinatawag nating collective bargaining agreement. Dahil po meron po kaming ganong usapin sa eskwelahan, nahihingi po namin yung statement ng university. Pagkatapos tinitingnan po namin doon kung hanggang saan ang kaya ng eskwelahan na maibigay na benepisyo para sa amin. Bukod doon sa mga regular na naibibigay, kagaya ng rice subsidy, HMO, at saka iba pang mga regular na benefits. Ngayon, kung kaya pa ng eskwelahan na makapagbigay sa amin, nakapaghihingi po kami. Pero kapag hindi na ito kaya, kami na rin mismo ang pumipigil sa sarili namin dahil ang kapakanan pa rin ng university o ng eskwelahan na kinabibilangan namin ang aming inililift dahil sabi nga nung isang dating presidente sa amin na do not kill the duck that lays the golden egg. Sabi po yan ni former Ched Reynato Puno. Carlito S. Puno. So yun po ang aming pamantayan ngayon na hindi po natin kailangan na pwersahin yung eskwelahan at lalong-lalo na yung mga estudyante. Sa katunayan po hanggang ngayon below 20 pa karamihan ng teachers sa amin, below 20,000. Dahil maraming beses po kaming nag-no tuition fee dahil nawawala rin po yung mga estudyante sa amin. Since 2000, pababa hanggang ngayon. Okay. Senator Cosseteng, nabanggit kanina yung education being a right. On the conceptual level, sa tingin niyo po ba yung negosyo ng pagtatayo ng eskwelahan is because of the inability of government to educate its citizens? Ibig sabihin, responsibilidad ba ng gobyerno na i-educate yung mamamayan? Hindi. Responsibilidad ng gobyerno yan, pero hindi naman nila kayang gawin lahat. Merong papel na ginagampanan ng mga private schools, no? Katulad namin. Pero gusto ko lang banggitin yung certain realities that we have to deal with. Example na lang, para ang pera ma-situate din natin kasi tinatawag natin yan inflation, di ba? Nung ang soft drinks, halimbawa, ay 50 centimos. 50 centimos. Matagal ngayon, na yun. Matagal na yun. Ngayon, ang soft drinks ay 10 piso. So, from 50 centavos, nag-10 piso. Pero, yung matrikula, na rinireklamo natin, let's say, nung panahon na yon, 100 pesos by month, no? 100 pesos a month. Ngayon, naging 5,000. Yung 100 maging 5,000, di hamak, napakalit ng increase compared to soft drinks na 20 centimos, 15 centimos, 50 centimos, naging 10 piso, di ba? Una-una. Pangalawa, nung ginawa ang batas na 70% ng tuition increase ay dapat ibigay sa salaries and benefits ng mga guro, ang binibili ng mga eskwelahan, chalk, eraser, electric fan. Ngayon, hindi. Pag hindi ka naka-aircon, baka lalo mawala yung estudyante. Kasi hahanap sila ng lugar na naka-aircon, di ba? Unang-una. So, pag walang computer, kamukha sa amin sa Diliman Preparatory School, 400 ng computer namin, 2,000 lang estudyante namin . Pero pag nasira ang mouse, pwedeng 130 na mouse. Itong this year, binili namin 130 na mouse. Yung mga keyboard, siguro mga 210, 212 keyboard, di ba? So, malaking gastos yan . Kasi 400 ang computer na umaandar. Dahil yun naman ang technological advancement namin, nagtuturo kami ng space science, magmula pa sa preschool. Negosyo din po yung pag-run ng isang eskwelahan po. Ano po, ma'am? Kasi yung marami sa ating kababayan na babasa natin, yung mga tycoons are getting into the educational sector. Marahil, dahil maganda yung kita doon. Business model, no? Kasi ang business model naman namin sa Diliman Prep School, hindi naman kami 30,000 na estudyante. Not talking about your school, ma'am. Ang gusto lang namin magawa, kung tutuusin, marami nga nagsasabi sa akin
Ba't di mo na lang ibenta yan para gawing commercial, yung commercial building o kaya condo? Ang daming, kasi nasa Commonwealth kami mismo eh. Pero tinayo yan ng nanay ko. At gusto lang namin, siguro habang buhay ako, hindi ko lang alam, yung panahon ng anak ko, wala nang interesado na makipagsapalaran sa eskwela kung ganito lang ang bubunuin namin taon-taon, hindi ba? Batikos kaliwat kanan. Pero, yung bumabatikos sa tuition fee increase, tandaan nyo, bumibili na school bag na halagang 4,000. School bag. Kalaban ngayon ng ibang eskwelahan, katulad namin, pwedeng maging kalaban namin, alam nyo kung ano, yung nag-o-offer ng 0% interest, 24 months to pay, na refrigerator at kung ano-ano pa. Okay. Pero kaya nilang bilhin yun, tsaka mga gadgets. Okay. Pero pag tuition ang pinag-uusapan, laging tataas ng tuition fee. Asek Mateo, gusto kong malaman po, dahil deregulated nga po yung pagtataas ng tuition ng mga private schools, what will keep them from increasing their tuition fees to like 50% every year? Ano po ba yung pamantayan na sinusunod ng DepEd? Meron po bang mga certain percentage na sinusunod ng DepEd? Well, sa elementary and secondary schools, hindi naman talaga deregulated yan kasi ang DepEd ang nag-approve nun. No? Kagaya ng sabi ko kanina, bago sila mag-apply ng tuition fee increase, kailangan muna mapakita sila ng dokumento na nagpapatunay na gumawa sila ng konsultasyon doon sa mga magulang and other stakeholders. At mind you, 75% of the parents of that school should agree to the increase in the tuition fee. Number 2, kailangan hindi lang minutes of meeting ang papakita nila. Kailangan pakita rin nila yung mga signature nung nag-attend doon. Pangatlo, kung sakaling aprubahan yung tuition fee nila, yung proposal dapat nila magre-reflect na yung 70%, at least 70%, pupunta doon sa sahod o kaya benepisyo ng mga guro. 20% doon sa mga... Pero is there a way of checking po? Nache-check Yes. po ba ng DepEd? Mache-check natin yan kasi nagsasubmit naman yan ng statement, di ba? Ng statement of financial statement. Isa yon sa mga dokumento na isasubmit nila eh. Hindi lang naman yung minutes eh. Titignan mo yung financial statement nila, audited financial statement showing the financial status of the school. Tapos papakita rin nila dito yung mga pinagkakagastusan nila para to reflect kung kakayanin ba operationally magpatakbo ng eskwelahan. Okay. Gusto natin tanungin si Jonelyn Suetado. Jonelyn, malinaw po yung basihan sa batas. Nire-regulate naman po ng DepEd ng CHED. Nabanggit din po ni Senator Cosseteng na mayroong pangangailangan talaga dahil tumataas nga yung presyo ng bilihin at yung pangangailangan ng mga guro. Bakit rally ng rally pa rin ang ating mga estudyante kung realidad nga ang ating kalaban? At isa pong magandang gabi po sa lahat, lalo po sa ating mga panauhin. Angkop na angkop po yung tinanong ninyo sa issue po ng aming pamantasan. Dahil kami po ay nagmula sa SUC at malinaw po sa batas na kami po dapat ay national funded by the government. At hindi po dapat ipapasan sa mga estudyante o sa mga bulsa ng aming mga magulang yung pagpapagawa ng mga building o pagpapaganda ng aming mga pasilidad. Kasi po, unad sa lahat, ang konsultasyon po na nagaganap ngayon sa mga pamantasan ay hindi po napapatunayan ng mga administrasyon. Katulad na lamang po sa issue ng aming pamantasan na naningil ng illegal na development fee at napatunayan po namin na illegal po yun at hindi dumaan sa tamang konsultasyon. Ngayon po, amin pong pinoprotesta ang kanilang naging aksyon na patawan kami ng kick-out dahil nga daw po doon sa aming militant action, dun nga daw po patungkol dun sa development fee. Pero ang sabi naman po namin, kung meron man pong dapat questionin dito, yun po ay ang kanilang naging aksyon sa paniningil ng illegal na development fee o yung sinasabi nating mga dagdag bayarin na hindi naman po ay kinonsulta sa mga estudyante, sa mga magulang,
maski sa mga faculty, at bigla na lang po nilang in-implement. Alam mo, sayang wala dito si si Ginoong Vitriolo. Sana para masagot niya yan kasi tama-tama Concern ng SUC. CHED, ano? Oo. Tsaka meron palang ganung policy na bawal ang sumali sa mga kilos protesta. Meron daw gustong idagdag si Sarah. Yan, sa katunayan po, meron kami nakafile ngayon na mahigit 7 complaints sa Commission on Higher Education, ayan, tungkol dito sa mga consultation, tungkol doon sa conduct ng consultation. Kasi po, may mga report kami na mismo sa loob ng mga consultation ay sinasabi na hindi na daw po iyon consultation, kundi isang discussion lamang at meron pa na non-negotiable na daw yung increase. So, gusto po namin patunayan at talagang mag-report din po sa komisyon na nangyayari po ito consultation. Kaya lalong dapat na mas mahigpit yung implementation po ng rules ng CHED pagdating dyan sa mga tuition increases. Okay. Si Lyra Jem, Cathy, ay mula sa San Juan de Letran, is a private school. Lyra Jem, ang atin po bang mga guro doon ay nabibigyan nga ng increase? At nakikita niyo po bang inspired sila magturo at tumataas yung kalidad ng kanilang turo? Sa Letran po, yung mga guro po namin is, hindi po sila, sa katunayan po yung school namin is, hindi po sila tumatanggap ng teacher na hindi graduate, kung may master degree. Yung mga teacher po namin dun is, nabibigyan po sila ng increase. Kasama po sila sa mabibigyan nung galing sa tuition fee namin. Inspired po silang magturo. Sa katunayan po, galing po sila may experience na rin po sila masasabi. So, yun po. Okay. Gusto ko magkaroon ng ideya. Kano nga ba ang magpaaral ng isang estudyante sa isang universidad? Isang magandang universidad po, ang Trinity University of Asia. Gusto ko pong malaman, can you give us an idea, Dean Luna, kung magkano po ang tuition fee per sem sa inyong paaralan? At ano po ba yung mga covered nito? Okay, sa katulad ng mga structures, hindi ito naiiba sa ibang university, ha? So, meron talagang template yan. So, you have tuition fee and what CHED would call miscellaneous fees na also, may regulation din ng CHED tungkol sa miscellaneous fees. So, nandun lahat yung sa use of facilities, use of library, computers, internet, and all other stuff, yung mga medical, clinic services, student insurance. So, kasama yon sa nakapasok. The tuition fee, nandun nga yung payment of the faculty and the facilities used, classroom, etc. So sa faculty, binabayaran talaga yung salaries ng faculty, nakapasok yun lahat. So yung breakdown ng fees, hindi ko masasabi yung fees ng lahat ng university kasi ang context ko is in the university. Yes. Sa nursing, no? Maraming nakakaalam na ang nursing ay isang kursong mahal. Marami, I think, alam nyo yun, ano? So, medyo mataas ang tuition ng nursing talaga dahil sa may component na laboratory affiliation sa hospital ang nursing students. So, may partnership ang eskwelahan sa hospital. So, nagbabayad ang eskwelahan ng tinatawag na affiliation fee sa hospital. So, medyo mataas ang para fees. makapag-training sila doon. Yes, that's right. So, kasama rin yon, yan ay base sa curriculum. Implementation yan. So, medyo mataas ang tuition fee namin. So, kunyari, ang first year namin would range, basta ang average from first year to fourth year would be, let's say, 40,000 a semester hanggang around mga 60,000 a semester. Yan ay sa nursing. Sa ibang colleges, nag-iiba kasi iba-iba ang curriculum ng bawat colleges. Yun. Okay, Dr. Rodel, ang tao, pag gumastos ka, what you're looking for really is value for money. Pwede siyang merong real value, pero kung meron ka ring perceived value for money, dito sa ating eskwela, it could be real, but it might not be perceived. Paano natin na kukumbinse yung ating mga estudyante that they're really getting value for paying dun sa ating mga eskwelahan in terms of making sure na mas maganda yung kanilang prospects after graduation or they're more prepared to compete? Well, una-una doon sa ating mga faculty members, in the case of the College of Business Administration, lahat ng aming faculty members doon at least master's degree. Some have doctorate degrees. So, siyempre, yung
kumbaga, all things being equal, yung isang tapos ng master's or ng doctorate, they can share much, no, over the other professors who are not a master's or doctorate degree holders. In terms of facilities, yun, kailangan yung ma-sustain, kailangan ma-maintain yung mga facilities, yung mga equipment, and to maintain that, of course, you need resources. Tulad ng sinabi ko earlier on, kailangan yung mga staff, faculty and staff, kailangan motivated sila, kailangan yung kanilang needs are properly taken care of. And again, kailangan mo ng resources. And we believe, the users believe that human resource is still the best resource. Mamaya tatanungin natin kay Senadora Coseten kung magkano naman ang edukasyon sa Diliman Prep. Oo, pero bago yan, baling muna tayo kay Kirby. Maraming salamat muli, Cathy at Attorney Mark. May karagdagan pang katanungan yung ating mga bisita. Dito sa ating studio, si Mariel Ludivero galing ng Trinity University of Asia. May katanungan. Good evening po. My question is for Jane of NUSP. Nabanggit nyo kanina na may petition na kayo sa CHED regarding sa mga ganitong issue. Eh kung wala pang action ng CHED, ano pang nais nyong gawin? Sa totoo lang po, ngayong week po na ito, merong week-long protest versus tuition fee hikes. Unang-una dahil more than a month na po nakalipas since mag-file kami ng complaint, ay wala pa rin pong resolusyon itong mga complaints namin. At itong mga schools na ito ay naniningil na nung kanilang tuition na meron ng increase, samantalang hindi pa naman naglalabas ang CHED National Capital Region ng approved list niya ng tuition increase proposals. At support naman ng mga estudyante, of course, we'd want to really completion ng studies namin. So, we remain vigilant as to these issues, diba? Tuition fee increases, ayan. At bukod dyan, magpapatuloy din talaga tayong mag-push na mas malaki yung state support para sa education. Ayan. Alright, maraming salamat sa iyo, Sarah. Sunod naman na may katanungan galing naman sa Naval State University, si Jade Ron Hadulco. Jade? Magandang gabi po. Yung tanong ko po ay para po kay Asek Mateo. Sir, good. I am from Visayas po, in Biliran, Leyte. Hindi naman po natin maipagkakaila na yung rehiyon po namin, labis po na sinalanta ng bagyong Yolanda noong nakaraang taon. So ang tanong ko po, kinukonsidera niyo po ba ito sa pagtataas ng tuition? Sir, just to add to that, mahigit 300 po dun sa mga nag-increase sa 1-2 ay galing po sa Eastern Visayas region. Bakit po pinayagan ito? Gayong marami po sa ating mga kababayan doon ang nawalan ng lahat ng kanilang mga pag-aari. Base doon natin, dato na nanggaling rin sa region, 19 schools ang nag-apply, 11 lang ang pinayagan natin. Bakit natin pinayagan to? Totoo na kinonsider natin yung circumstances. Okay. Yung circumstances nung mga paaralan na to, nasalanta na nga sila, bakit pa kailangan magtaas? Pero ang tanong, kung hindi natin sila papayagan na magtaas, paano naman mapapagawa nila yung mga paaralan na nasalanta rin ng kalamidad na to? Binabalance natin yung reality as well as yung demands rin ng mga guro. Kasi may mga guro rin sila May mga guro rin sila na kailangan din magtaas ng salary nila dahil hindi nga kakayanin ng paaralan kung maninitili yung tuition fee nila. Yung iba nga doon, lumilipat na doon sa pampublikong paaralan. Pampublikong paaralan. Meron kang question for Senator Nikki. Oo, kanina yung hanging question. Magkano po ang tuition naman po sa elementary at high school po? Diliman Preparatory School po ay nagsisimula sa preschool, sa ECE, toddler level, nursery, kinder, prep, pagkatapos K-12 na. No? K-12. Ang range po namin ay siguro magsisimula yan ng mga 70,000, 75, 78, hanggang maximum na siguro yung 80. No? Ang dapat din tingnan natin dito sa hanay ng mga eskwelahan, kung saan nalulugar yung eskwelahan na pinupuntahan ng anak natin. Yung mga sinasabi natin, nagpupunta sa public school, ibig sabihin nagda-downgrade sila dahil hindi nila kaya
yung pagtaas ng tuition fee kung nasa na sila nandun ngayon. Ibig sabihin, meron ding halimbawa mga sa kasalukuyan nasa eskwelahan na 150 mil isang taon ang tuition fee, naghahanap din niya ng eskwela na maaring 120, 100, 90, 80, 70. So, hindi lamang sasabihin na lahat ng estudyante ililipat sa public school, hindi po. Dahil merong may eskwela na kinikilala naman yung kapasidad. Halimbawa, kanina na pag-usapan ng dropout rate. Hindi lang drop sa tuition fee increase, ang estudyante ay nagda-drop out. Bakit? Marami sa mga estudyante nagda-drop out, kahit kaya pa nila magbayad ng tuition, dahil hindi nila kaya yung standard kung nasan yung kanilang eskwelahan. Hindi nila maabot yung standard ng kanilang eskwelahan. Sa amin, pinagmamalaki namin talaga, bagamat lumilipat yung estudyante sa Philippine Science High halimbawa, so, iilan lang kami nag-graduate ng grade 6. Halimbawa, sabihin na natin 150 or 160 gagraduate ng grade 6. Pero ang 4, lumipat sa Philippine Science High. 20 mahigit, nasa Quezon City Science High. Mahigit yata 10, napunta sa Manila Science, kung saan. So, halos kung tutuusin, isang buong klase na yun eh. Isang buong section na nawala dahil lumipat dun sa walang matrikula na eskwelahan. Dahil nasa Science High School sila. Yun namang sa high school students po natin, halos lahat ng gumraduate ay nakapasok sa college na gusto nila. Halimbawa, more than 20, pumasa ng UPCAT. More than, I think, 12 or 15, pumasok na sa LaSalle. Merong another 10 or papasok na sa Ateneo. Yung mga papasok sa Mapua Institute of Technology, nagkaka-exemption na sila sa math at saka sa science. No? So, ibig sabihin, huwag natin laging iisipin mahalang tuition fee. Kung minsan, yung murang tuition fee, lumalabas mas mahal. Bakit? Pag ready na kayo pumasok sa college, wala kayo napasa na entrance exam. Eh nako, delikado yan. O kaya, yung iba nasa college na, hindi man sila makapas ng licensure exam. Tingnan nyo sa CPA. Baka sa CPA, pumapasa sa licensure exam siguro 17% or 20%. Sa mga teacher lang, siguro mga 23% ang pumapasa sa licensure exam for teachers. Bakit sila ganon? Bakit ganon ang statistika? Ibig ba sabihin hindi marunong magturo sa college? Hindi po. Maaari, ang basic education nila ay mahina. Napakahalaga po talaga ng basic education. Yes, kaya pag dinagdagan mo na yung college nila, kahit anong galing nung turo sa college, yung foundation nila ay napakahina. Okay. Pero yung sa aming pagbabalik, Kathy, kausapin natin si Professor Tolosa, no? Yung isang guro natin sa panel, kung ibang aspeto ng pagpapaganda ng universidad, kagaya ng research, kagaya ng exchanges, kagaya ng benchmarking sa ibang eskwelahan o ibang bansa, natutugunan din yun dahil sa ranking ng mga eskwelahan sa buong mundo, medyo nangungulela tayo. Yan sa aming pagbabalik.